Mic check test. Hello, 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 hello. Naririnig kaya ako? Yeah. Check test. Hello. A, A. Yan. So, habang naghihintay tayo, aawitin din natin ito mamaya. Ayan. So, actually, we're live na. Ayan. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Good evening. Ayan. Good evening po sa ating lahat sa gabing ito. Ayan. Hinaan muna natin natin music. Yan. So sa gabing ito, binabati ko ulit lahat ng mayroong mga birthday. Yan ngayong araw, isang mapagpalang kaarawan sa inyong lahat. At gayon din sa lahat ng mga makakasama natin ngayong gabi. I claim and declare na ngayon pa lang ay marireceive nyo ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Ayan, may kasama na tayong dalawa dito. Hallelujah. Ayan. So ngayong gabi ay isang paglalakbay na naman ang gagawin natin. Nakita nyo naman po sa ating episode 4. Tayo dito ay merong pag-uusapan. Isa ito sa pinaka tanyag din na verse. So parang Philippians 4:13 din na merong madalas na ilalagay sa mga bio, or madalas sa atin ito ang ating paniniwala dahil ang sinasabi ng verse na to ay napaka-makapangyarihan. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano yun nasabi. Paano yun? Ano bang konteksto ng Jeremiah 29:11? Hallelujah. So, bago tayo magsimula, no, simulan na natin to sa pamamagitan ng isang awitin. So, sa mga viewers po natin, yung mga inaawit po natin ito ay mga personal composition po ng inyong lingkod. And ang kakantahin natin ngayong gabi ay dedicated ko para sa mga breadwinner. Ano ba ibig sabihin ng pag breadwinner? Siya yung nanalo ng tinapay. Pag sinabing breadwinner, sila yung mga tao na merong mataas na gampanin sa kanilang pamilya, especially yung magbigay at mag-provide para sa kanilang pamilya. Hallelujah. Kaya yan, alam niyo po, yan kabilang yan sa purpose ng inyong lingkod at purpose ng marami sa atin. Yung tayo yung magtrabaho para mag-provide sa ating pamilya. Hallelujah. At narito, stop ko muna and then yan. Huwag sana uma-copyright dahil ito po ay nasa YouTube na din, no? Yan, hindi ko lang alam anong sistema dito. Sorry. Yan, nag-feedback siya kasi naka-turn on yung mic ko. Wait lang. Hallelujah. So the title of this song is Awit ng Breadwinner. Yan. Awit ng Breadwinner. So I dedicate this song sa lahat ng mga tao na breadwinner. Yan. Lahat ng mga inaasahan ng kanilang mga magulang, mga kapatid na magpo-provide ng financial needs sa kanilang pamilya. This is awit ng breadwinner. Uunahin mo na ang pagtulong sa iba, kahit na damdamin ay di bale na muna. Ibabaling ang pag-ibig sa aking pamilya, pagkat tunay na pag-ibig ay naghihintay, di ba? Kahit mahirap, kahit may sakit na madama, hindi mag-iiba hanggang makapiling ka. Dahil ito ang natapat na buhay sa akin. Kailangang magtiis, kailangang tanggapin, dahil ito ang natapat na buhay sa akin. Bahala na ang sarili ay wala. Bahala na ang sarili ay wala mo nang ipipilit. Kahit nananabik, kahit na nasasaktan, ako'y magtitiis.
Ibabaling ang panahon sa aking pamilya, habang ako ay naghihintay sa'yo, walang iba. Kahit mahirap, kahit may sakit na madama, hindi mag-iiba hanggang makapiling ka. Dahil ito na tapat na buhay sa'kin, kailangang magtiis, kailangang tanggapin. Dahil ito ang natapat na buhay sa'kin. Bahala na ang sarili ay wala. Bahala na ang sarili ay hindi magbibilang, hindi rin ako magsasayang. Gaano man kahirap, magpapatuloy lang. Dahil ito ang natapat na buhay sa'kin, kailangang magtiis, kailangang tanggapin. Dahil ito ang tapat na buhay sa'kin. Bahala na ang sarili ay wala. Dahil ito na tapat na buhay sa'kin, kailangang magtiis, kailangang tanggapin. Dahil ito ang natapat na buhay sa'kin. Bahala na ang sarili ay wala. 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 Hallelujah. That song was brought to you by anong produkto? Hallelujah. Yung awitin po na yun ay naisulat ko, hindi maalala ko, yun ay siguro nung pag-graduate ko ng college, siguro yung time na kung saan kailangan ako na yung mag-provide para sa family. So yun, awit ng breadwinner. So I dedicate that para sa lahat ng mga breadwinner na makakapanood nito. Hallelujah. At ngayon, magsisimula na tayo sa ating gawain ngayong gabi. Magandang gabi sa mga kasama natin na nanonood ngayon. Kahit isa ka lang, mga kasama ka namin. Hallelujah. So bago tayo magsimula, basahin muna natin ang Word of God. And also, gusto ko palang i-shout out lahat ng mga masusugid natin na nag-share, hallelujah, nag-share nitong ating live, no. Gusto ko lang i-shout out si Cross Garcia Puno, ang aking matibay na classmate nung elementary hanggang ngayon, mga katropa natin yan, okay, dito sa Luwaan. Gusto ko rin pong i-shout out si Aaron Cordero, yan, sa pag-share ng ating live. Ganoon din po si Jomaira Alfonso, natita ko rin siya, rin si Dailin Tobias pa or Dailin Flores. Basta yun, gusto ko pa yung pasalamatan. Ganoon din po si Robert Caro, nag-share siya minsan. And yung mga kapatid ko syempre, yan, sinashare nila. And yan, maraming salamat po dahil sa paraan pong yan ay kahit pa paano yung nagagawa din po natin ang ating purpose, which is to spread the word of God, no, sa pag-share po nito. So iba-iba po tayo ng purpose. At ngayon, makikita natin kung paano ginamit ng Diyos si Jeremiah. Ayan, so nakita naman natin, ang ating text ngayon ay nasa Jeremiah 29:11, ang isa sa pinaka-paboritong verse ng mga mananampalataya. Ngayon basahin natin kasi talaga, pag nabasa kasi natin tong Jeremiah 29:11, napaka alam mo yon, kung ikaw ay nakakaranas ng anxiety or depression ngayon,
stress. Pag nabasa mo ang Jeremiah 29:11, bibigyan ka talaga ng iba yung laas dahil yung Diyos mismo ang nagsasalita dito, no, sa pamamagitan ni propeta Jeremiah. Sabi niya dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. May plano yung Diyos para sa atin, kapatid. Ngayon, ano itong mga plano na to? Mga planong hindi ninyo ikakasama. Okay, mamaya pag-aaralan natin yan, ha, kasi baka mamaya sabihin natin, hindi ba ikakasama, bakit ganito yung nangyayari, bakit ganyan. So mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. So para daw sa ating ikabubuti. Hallelujah. Magandang gabi sa ating masugid na kasama dito, si Ate RV Malit Pablo. Ayan, kamusta ang day 1 ng ating klase? Ayan, praise God, hallelujah. Ngayon, Jeremiah 29:11, I'm sure si RV, favorite niya rin tong Jeremiah 29:11, no? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga plano, anong klase itong mga plano na to? Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Hindi lang basta kinabukasan, no? Kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapatid, tinatanong kita ngayon at tinatanong rin tayo ng Diyos, may pag-asa pa ba tayo? Di ba? Kasi kung minsan, normal lang yun sa isang tao na talaga nawawalan tayo ng pag-asa. Pero, tayong si Jesus ang ating pag-asa, kapatid. Hallelujah. Siya ang ating dailang pag-asa. At sa oras na ito ay tayo manalangin upang simulan natin gawain. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw'y napakabuti sa aming buhay. At ngayon, patuloy kaming magpapagamit, Panginoon. Patuloy namin gagampanan namin purpose dito sa mundo, Panginoon. Walang iba kundi ang ipalaganap ang inyong salita, Panginoon, para sa lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng inyong habag. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan nyo ng karunungan ng inyong lingkod, Panginoon, upang may bahagi ng maayos, Panginoon, ang inyong salita sa gabing ito. Tunay nga ng kapurihan ay tayong sa inyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, at walang kapurihan na mapupunta sa akin. Tayong sa inyo lamang. Maraming salamat po at pagpalain niyo po lahat ng mga tao makapanood ng live video na ito. At ganoon din po kung hindi na po ito live. Maraming salamat. Purihin ka sa inyong dakilang kapangyarihan sa aming buhay. Sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. So, Jeremiah 29:11 tayo ngayon. So, bago po natin ito pag-aralan, no? So, ang Jeremiah po ay makikita natin sa Old Testament, no? So yung Bible ay divided into two testaments. So we have the Old Testament and we have the New Testament, no? So yung mga previous verses na binasa po natin sa ating previous 3 episodes, hallelujah, sipin mo, nakatatlong episode na tayo, no? So pang-apat na episode na ngayon. Our readings ay galing sa New Testament. So ngayon, Old Testament naman tayo ngayon. Now, sa panahon ng Old Testament, ang Panginoon ay gumamit ng mga propeta. Ngayon, anong ginagawa ng mga propeta, no? Hindi ba pwedeng yung Lord na lang mismo yung kumausap sa atin? Actually, nangyari naman po talaga yon, lalo pa sa mga panahon ni Adam and Eve, ng mga sumunod pa, no? Nangyari naman po. Ngunit dahil sa kasalanan ng tao, ay yung Panginoon ay tinuturuan tayo ng leksyon, tinuturuan tayo ng maraming bagay ng ating Panginoon. Kaya gumamit siya ng mga propeta na kung saan itong mga propeta ang ginagamit ng Diyos upang magbahagi, mag-share ng kanyang salita o mga babala o mga pangako doon sa kanyang bayan na Israel. Yan. So ngayon, ang isang prophet dito ay si Jeremiah. Ngayon, kailangan makita muna natin ano bang nangyari, paano siya tinawag ng Diyos, si Jeremiah. So, tayo ngayon nasa Jeremiah 29. So, punta tayo ng Jeremiah chapter 1 kung saan nagsimula ang lahat. Jeremiah chapter 1 po tayo. So, sabi dito sa title, ang pagtawag at pagsusugo kay Jeremias. So, sabi dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias. So, sinabi at ginawa ni Jeremias, no? Na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot, sa lupain ni Benjamin. Ngayon, si Yahweh ay nagpahayag sa kanya. So, si Yahweh, ang ating Diyos, ay nagpahayag mismo kay Jeremiah, no? Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Huda ni Haring Hosias, anak ni Haring Amon. So, yun yung plot setting ng mga panahon na yon. Okay? Ngayon, kung babasahin natin yung mga succeeding verses, binanggit pa po ulit yon na muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Jehoiakim na anak ni Hosias, ang hari ng Huda. At maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon. So, ginagamit talaga siya ng Lord. Ngayon, sa verse 4, so dito ang nagsasalita na ay si Jeremiah. Sabi niya,
Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Alam niyo po kapatid, maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko na ito ay mensahe rin sa atin ng Panginoon? Bago ka pa pinaglihi, ikaw na nanonood ka. Ikaw na nanonood, no? Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na tayo ng Diyos. Pinili ka na ng Diyos. Maaring hindi upang maging propeta para sa lahat ng bansa, pero kung ano man ang purpose mo, kapatid, hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa pinaglilihi, pinili ka na ng Diyos, kapatid, sa kung ano man ang purpose mo sa buhay ngayon. Maaring hindi ka pastor, hindi mataas ang iyong katungkulan sa church, or baka nga minsan ay hindi madalang lang umattend sa church, or hindi pa talaga naka-attend ng church. Kapatid, may purpose pa rin yan. Gagamitin ka pa rin ng Panginoon sa napakaraming pamamaraan. At yan ang pananampalataya natin. That's why yung first episode natin, we talk about pananampalataya. Ngayon, pero sa kaso ni Jeremiah, bago pa ipinaglihi si Jeremiah at ipinanganak, ay pinili na siya ng Diyos. Ang purpose niya ay upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Para sa lahat ng bansa. Kasi nga, itong Book of Jeremiah ay naisama sa Biblia. At kung sino man na makapagbasa ng Biblia sa lahat ng bansa sa buong mundo, yun na po ang katuparan ng sinasabi ng ating Diyos kay Prophet Jeremiah. Mas madali pag English Prophet Jeremiah. Ngayon, syempre si Prophet Jeremiah, sasagot siya katulad natin, 'di ba? Pag inutusan tayo ng magulang natin, sasagot din tayo. So, ang sagot ni Jeremiah, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Yun na yung problema ngayon. Nakaraniwan sa atin yun ang problema ngayon, 'di ba? Especially, di ba, ganyan may pasok na, di ba? Pagka tinawag ka ng teacher mo, anong tendency, di ba, sa recitation? Parang ang hirap sumagot kasi baka pagtawanan ako pagka mali yung sagot ko. Ganon din ang naramdaman ni Jeremiah nung panahon na yon. Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Mga kapatid, kung tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi po natin pwedeng idahilan na, Lord, bata pa po ako Isipin nyo kung ang inyong lingkod ay sasabihin ko na bata pa po ako. Ano yun, hihintayin ko pang mag 35 years old ako saka natin sisimulan tong gawain. Hindi po pwede. Pagka marami lang viewers, doon lang tayo maggawa ng ganito o doon lang natin ituloy. Hindi pwede. Ito ay calling sa atin ng Panginoon na kailangan nating gampanan at upang maging pamaraan para maligtas ang marami, di ba? Kaya nga, preaching the word and reaching the world ang tema ng ating Sir Lopet Confessions. Ngayon, subalit, ano yung sinagot ng Diyos kay Jeremiah? Huwag mong sabihing bata ka pa. Di ba? Huwag mong sabihing bata ka pa. Ulitin ko, huwag mong sabihing bata ka pa. Itong binabasa po natin ay hindi ko inimbento. Ito ay nasa Jeremiah 1:7. Huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. So, isipin niyo po, binigyan ng trabaho, ng purpose si Jeremiah. At ganun din tayo mga kapatid. Meron tayong purpose, maaari mang hindi upang ipahayag ang lahat ng sasabihin ng Diyos. Pero meron yan kapatid. Merong pinapagawa yung Lord sa atin sa araw-araw. At kailangan maramdaman natin yon. Kailangan manampalataya tayo na tayo ay gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Anong sabi ng Lord sa verse 8? Huwag kang matakot sa kanila. Marami sa atin ngayon natatakot talaga, no? Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Para ang naramdaman mo yung yakap ng Diyos. Hallelujah. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Mga kapatid, bawat isa sa atin ngayon naghahangad ng pag-iingat mula sa Diyos talaga, no? Lalo na ngayon, kahit na ikaw ay vaccinated na, inaamin din naman ng ating mga specialist, no? Kahit tayo ay ma-immunize na ng mismong vaccine, no? Ay may chances pa rin na tayo ay magkaroon ng lumalaganap na sakit ngayon. So, pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So, yung Lord mismo ang nagsasabi nito, no? So, binabasa ko lang. Hallelujah. Verse 9, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi, yung labi ni Jeremias nung panahon na yon. At sinabi, ngayon na ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Hallelujah. So isipin niyo po,
kung tayo man ay gustong magpagamit sa Panginoon, hindi natin alam kung anong sasabihin natin, wag po tayo mag-alala, hindi naman po tayo yung magsasalita. Dahil yung Lord mismo yung magbibigay ng mensahe na dapat nating sabihin. Dahil kung tayo lang ang magsasabi ng kung anong gusto nating sabihin, baka yung mga desires lang natin, kung yung gusto lang nating sabihin, yun lang yung sasabihin natin. Pero kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon, siya mismo ang magbibigay ng mensahe na sasabihin natin. Hallelujah. Anong kapangyarihan ang binigay kay Jeremias? Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan mangaral sa mga bansa at kaharian. Anong gagawin? Upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So isipin nyo po, pares-pares yon. Kasi po, maraming mga kaharian ang hindi nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. So yun po ang kapangyarihang ibinigay kay Jeremias, no? Hindi naman literal ito na bubunutin niyo yung kaharian at ibabagsak niya, no? Wawasakin niya, itatapon, tatayo, itanim. So isipin niyo po, destroy and build, ganun ang ginagawa niya, no? I-form yung foundation at itatanim, plant, no? So upang sila'y bunutin at ibagsak dahil marami ang nagmamataas, no? Sa hindi sila nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Gayon din, wawasakin at itatapon. Ano pa? Itayo at itanim. So yung itayo at itanim, yun yung mga kaharian na talagang nalugmok na and gusto ng Diyos na itayo at sila itanim upang parang tulad ng halaman ay makapamunga. Hallelujah. Ngayon, tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sanga po ng almendra. So yun yung nakita ni Jeremiah kasi. Tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. So isipin niyo po mga kapatid, ang Panginoon may pangako siya sa atin. At alam niyo po ano maganda doon? Lagi siyang nagbabantay. Titiyakin ng Lord, sisiguruhin niya na matutupad yung kanyang mga sinasabi para sa bawat isa sa atin. Laging naagabay yung Panginoon sa atin. Yan po ang pananampalataya natin mga kapatid. Maniwala po tayo. Muli akong tinanong ni Yahweh, sa Jeremiah 1:13 po tayo. Muli akong tinanong ni Yahweh, ano pa ang nakikita mo? Sumagot ako, isa pong kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. So, at sinabi niya sa akin, yung paliwanag daw noon, nung nakikita ni Jeremiah na yun, ay mararanasan ng lahat ng ninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. So, yun daw po yung kahulugan nun. So, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga, darating silang lahat at ang kanilang mga hari ay maglalagay ng kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lunsod ng Huda. So, isipin niyo po yun mga kapatid. Jerusalem, capital ng Israel, no? So papalibutan siya ng iba't ibang mga hari, no? Ibig sabihin, kukubkubin nila, sasakupin nila yung bansang Israel, no? Ngayon, anong gagawin ng Diyos sa Jeremiah 1:16? Paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, aminin na po natin, may pagkakataon sa buhay natin na mararamdaman natin na parang pinaparusahan tayo ng Diyos. Dahil yon sa ating mga kasalanan, sapagkat ang gusto ng Diyos ay dapat siya ang Diyos, hindi yung tayo ang maging Diyos. Dapat tayo ay laging nagpapakumbaba sa Kanya. At kapag sinunod natin yung sarili nating kagustuhan, yon. So, isa yung sign na tayo ay hindi nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kaya anong gagawin ng Lord? Paparusahan ko nga aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin. Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Isipin niyo po yun mga kapatid, no? Ang Israel po ay chosen nation, ang bayan na pinili ng Panginoon, no? Pero paparusahan niya pa rin ang kanyang sariling bayan dahil sa kanilang kasalanan at dahil sa pagtalikod nila, no? Anong ginawa nila? Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Isipin niyo po yun mga kapatid, ang ating Panginoon ay jealous. 'Di ba? Yung jowa mo nga, jealous. Mga jowa nga minsan, 'di ba? Seloso, no? How much more pa yung ating Panginoon? Ayaw niya na may kahati siya sa kanyang karangalan. Ayaw po ng ating Diyos yun, no? Ngayon, sa verse 17, ang sabi, humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Mga kapatid, isipin niyo po yun. Sabi dito, huwag kang matatakot sa kanila, kung hindi, ay hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila, kapatid. Para saan pang tayo ay naglilingkod sa Diyos kung tayo naman ay natatakot? At alam niyo po anong babala sa atin ng Diyos? Huwag kang matatakot sa kanila, kung hindi, ay hahayaan nga kitang matakot.
Di ba? So, pag nagsimula sa atin ang pagkatakot at wala tayong pananampalataya sa Diyos, hahayaan niya tayong matakot, kapatid. Ano ibig sabihin nun? Pinapabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Ang gusto ng Diyos ay manalig, manampalataya tayo sa Kanya, na hindi natin kailangang matakot, no? At sa paraan na yun ay sigurado na meron tayong matututunan. Ngayon, sa verse 18 to 19, yan, chapter 1 po ang binabasa natin sa Jeremiah. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Pakinggan mo itong mabuti sa mga 4 po nating kasama ngayon. Makinig tayong mabuti, kasama rin ako. Ayan, nadagdagan, 5. Makinig po tayo ngayon. Ang bawat isa sa buong Huda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. So, ganun po kahirap kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon. Siyempre, pag yung mga tao ay hindi nasanay na, nagbago ka na yata. Banal ka na yata ngayon kahit minsan yung pamilya pa natin, mga kasama natin sa bahay, talagang magtataka sila, ano nangyari sa'yo? Bumait ka na yata, naging banal ka na yata. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias, at para sa ating lahat, ang bawat isa sa buong Huda, sa buong bahay natin, buong bayan natin, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at buong bayan, anong gagawin nila? Ay kakalabanin ka. Pero, basahin po natin kasunod, ngunit hindi sila magtatagumpay. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka. Ikaw na nanonood. Ikaw ngayon, no? Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib. Hallelujah. Ligtas sa anumang panganib. Hindi po ito yung okay, ligtas pala sa panganib. Okay na palang lumabas ako ngayon at hindi na naka-face mask, hindi na naka-face shield. Okay na yan. Sige. Siyempre, meron pa rin tayong pag-iingat na gagawin sa sarili natin. Ang sinasabi lang ng Lord dito ay, kung meron mang pinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot. Dahil magiging sintatag tayo ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib. Sintibay ng haliging bakal. Grabe yun, no? Haliging bakal. Yung bakod namin nga, nabubulok na kawayan na yun, no? Pero ito, haliging bakal o pader na tanso. So, copper na pader, no? Hindi kanila matatalo sapagkat iingatan kita. Hindi ako Yung Diyos mismo ang mag-iingat sa atin, kaya hindi tayo magagapi ng kaaway. Nananampalataya ka ba doon, kapatid? Manampalataya tayo. Tayo maniwala. Iingatan tayo ng Lord at hindi tayo matatalo ng kaaway. Hallelujah. Ngayon, ang huling sentence dito is, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Hindi po ako nagsabi noon. Yung Diyos mismo sa Jeremiah 1:18 to 19. Binasa ko lang. Hallelujah. Yan po ang ginagawa natin dito. We are preaching the word to reach the world. Hallelujah. Ngayon, nabasa na natin itong Jeremiah 1, dito pala lahat ng kwento kung paano tinawag ng Diyos si Jeremiah. Balik na po tayo sa Jeremiah 29:11. So, Jeremiah 29:11 and then simulan natin sa Jeremiah 29:1. Ayan, ganyan po tayo magbabasa ng Biblia. Huwag tayong pipili lang ng magandang verse and then yun na ang ating alamin natin bakit yan sinabi yun. Ngayon, sa Jeremiah chapter 29, ito po sa verse 1 sabi, nagpadala ng sulat si propeta Jeremias mula sa Jerusalem. Ayun na. So nagpadala na ng sulat si prophet Jeremiah sa Jerusalem. Anong gagawin niya? Para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta, at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebukadnezar sa Babylonia. Ayan. So, ang backstory po nito sa nagdaang previous 28 chapters na alipin po ang mga Israelita. Naalipin po sila at dinalang bihag sa Babylonia. So, yung Babylonia ay parang ito'y lungsod o bayan na kalaban ng mga Israelita. So, nagpadala silang sulat si Prophet Jeremiah sa mga taong ito para sa mga nalalabi. Ibig sabihin nalalabi, ito na lang yung mga natira. No? Nalalabing matatandang bihag. Sipin mo, tumanda na lang sila sa pagiging bihag nila. Di ba? Tayo minsan, kung meron tayong mga kasama dito na nanonood ngayon, minsan parang halos inabot na ng taon na tayo ay bihag pa rin ng anumang karamdaman na meron tayo o anumang attitude na nasa atin pa rin ngayon. Pero I've come to preach tonight na kayang i-break ng Lord lahat ng chains na yan na nasa atin ngayon. Matatandang bihag
mga pari at mga propeta at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebuchadnezzar, kasi yun yung kalaban na hari yung king ng Babylon, no, sa Babylonia. Ngayon, sa verse 2, ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Heconias ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga eunuko, mga pinuno, at mga panday ng palasyo. So, isipin mo, yung hari ng Israel, parang umalis na rin sa pwesto. Umalis, no? Nilisan niya ang Jerusalem. Ngayon, ang sulat ay ipinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Hemarias, anak ni Hilkias, na sinugo ni Haring Zedekias kay Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. So, doon pinadala. Kumbaga, kung nag-type ka sa messenger ngayon, hahanapin mo muna, sa search mo muna kung kanino mo isa-send yung message, and then, okay na, type na, and then send. Ngayon, sa verse 4, Jeremiah 29:4, sabi, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Tandaan po natin yan, makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng kung ano mang kaya nating isipin o kung ano mang gumugulo sa isip natin, si Yahweh ang pinakamakapangyarihan sa lahat. No? Ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. So, kapatid, alam nyo po, kahit masabi man natin na tayo ay may sapat na sa ating mga pangailangan ngayon, mga kapatid, bawat isa sa atin ay mga bihag. Iba-ibang pamamaraan kung paano tayo nabibihag. Tayo ay nabibihag ng, bihag ng pagkatakot, bihag ng pagkabalisa, bihag ng kalungkutan, bihag ng pag-aalala. Ano ang mga bumibihag sa atin ngayon? Yung siya ba bumihag sa puso? iba yon. Yung ano ba ang bumibihag sa atin? Hallelujah. So, ito yung mensahe ng Diyos, no? Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Mga dinalang bihag. At ako, kapatid, bihag din ako ngayon. Hindi ko alam. Mahirap sabihin dito, pero sabihin na natin. So, ang inyo pong lingkod ay bihag ng mga alalahanin din sa buhay kung minsan, no? Nabibihag din tayo ng mga bagay na yan. Hallelujah. Magandang gabi sa iyo, pare. Yan, Jumar Hamito. Good evening sa iyo. Hallelujah. Ingat ka, nasan ka man ngayon. So, ngayon, sa verse 5, Jeremiah 29:5, para po sa may mga Biblia, no? Dapat meron kayo nun. Magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Take note, bihag po sila, ha? Nabihag sila sa isang lugar na hindi naman nila lugar. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Ha? Pwede ba yun? Bihag nga kami dito eh. Dinala nga kami dito, hindi naman kami taga rito, pero dito na kami gagawa ng tirahan. Magtanim kayo at inyong kainin ang bunga nyo. So, isipin nyo yun, kahit dayuhan sila dun sa lugar na yon, ang utos ng Panginoon ay dyan na rin kayo maggawa ng bahay, dyan na rin kayo magtanim. Diba? Alam niyo po mga kapatid, kung fina-follow niyo po, no, yung maiseg ko lang yung ating Facebook page na Tenacity. Meron pong sinabi, may nilagay po doon na sinabi ko, stay where the trials, nakalimutan ko tuloy. Stay where the trials hit you. Kasi ganun po yung nangyari dito. Kung saan yung mga pagsubok nung panahon na yon, ang gusto ng Diyos ay huwag tayong umalis doon. No? Doon lang tayo. Kasi may gagawin na breakthrough ang Panginoon doon. Mga kakaiba, kamanghamanghang mga bagay na gagawin ng Diyos sa mga panahon na yon. Ngayon, magtayo kayo ng bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kainin ang bunga nyon. Ano pang sabi? Take note, dayuhan lang po sila dito ha. Dayuhan lang sila sa Babylonia. Sabi ng Diyos, mag-asawa kayo upang magkaanak. Tama naman yon, no? Pero take note, hindi nila lugar yon. Pero sabi ng Diyos, mag-asawa kayo upang magkaanak. Hayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Ngayon, anong konteksto nun? So, itong kasunod na babasahin natin, ito yon. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti or kumonte. So isipin niyo po 'yon, kung bakit inuutusan ng Lord itong mga Israelita nung panahon na 'yon ay na mag-asawa kayo upang magkaanak, bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din, magpaarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo umunti. Kaya niya po nasabi 'yon ay kumonti na po ang population ng mga Israelita noon dahil binihag sila. Isipin mo, nagkasakit na yung iba, sumakit na yung ngipin. Ang dami na, iba't ibang sakit nang dumapo sa mga katawan nila. Yung iba sa kanila siguro ay namatay na, and then kumonti na yung bilang nila. Kaya ang sabi ng Lord, kahit dayuhan kayo sa lugar na yan, mag-asawa na kayo dyan upang magkaanak
at hayaan yung mag-asawang yung mga anak. Kasi kumukonti na yung bilang nila. So magpaarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umonti. Ngayon, magandang gabi po sa mga kasama natin na 7 na nandito. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa buhay nyo. Yan. Sa panahon ngayon talaga ay iilan na lang ang nag-i-spend ng panahon para makinig sa salita ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos sa buhay nyo. Ngayon, ngunit, sa verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Isipin nyo po, mga kapatid, kung titignan lang ng mga Israelita yon, Lord, ano kami dito bihag kami dito Pero anong sabi ng Lord? Ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. So imagine, sa paningin ng tao, bihag, nakabihag tayo nun. Pero sa mata ng Diyos, Diyos mismo yung nagdala sa atin sa lugar na yun. Kung nasan man tayo ngayon, anong season man ng ating buhay ngayon, tayo ba ay nagdaranas ng kahirapan, tayo ba nagdaranas ng bighati. Mga kapatid, kung naalala nyo po yung mensahe kagabi, di ba? Philippians 4:13. Lahat ng ito yung magagawa ko sa pamamagitan ng lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil tinuturuan tayo ng Lord na makontento kung tayo man ay managana o tayo ay maghirap. Dahil anuman sa dalawang yon, ang Diyos ay lagi nating kasama. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon. Ngayon, verse 8. Verse 7. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang maikinabang kung sila ay uunlad. So kahit mga kaaway nila ay kailangan nilang ipag-pray, yung mga taga-Babylonia ay kailangan din nilang ipag-pray. Bakit? Dahil kapag umunlad yung bayan ng Babylonia, yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelita, ay maikinabang din, mga kapatid. So tayo din, ganun din tayo sa buhay natin ngayon. Ano man ang ginagawa natin, tiyak tayong maikinabang dyan kung ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sa verse 8, Jeremiah 29:8, malapit na tayo dun sa Jeremiah 29:11 para maintindihan natin, ano ba to? Favorite verse ko tong Jeremiah 29:11, pero ano kayang kahulugan nito? Sa verse 8 sabi, huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Diba? Kasi nung panahon na yon ay syempre si Jeremiah ay tinawag ng Panginoon. So meron ding mga nag-i-emerge na nagpapanggap na sila ay tinawag din ng Diyos at ayun. Kaso nga lang iba yung kanilang yung mga panghuhula na ginagawa nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, no? Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula, no? Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip, no? Kasi po, merong mga tao sa Biblia talaga na ginamit ng Diyos yung kanilang mga panaginip upang magbigay ng mensahe para sa nakararami. Ngayon, ang paalala ng Lord ay suriin nyo, no? Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Hallelujah. Verse 9, Jeremiah 29:9. So, malapit na tayo sa verse 11. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Hallelujah. Ngayon, verse 10. Ito, sabi ng Diyos. Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, so 70 years. Sa panahon natin ngayon, kung tayo ay mabubuhay doon, Lord, 70 years, baka uugod-ugod na ako nun, Lord, or hindi ko alam, baka wala na ako sa mundo nun, 70 years. Pero alam niyo po, tayo man ay mawala dito sa mundo, mahalaga, naghihintay yung Diyos sa atin. Kaya habang tayo nabubuhay, huwag na nating aksayin yung panahon natin, tayo po ay maglingkod na sa ating Diyos. No? Basahin natin ang kanyang salita araw-araw at magpatuloy sa matuwid na pamumuhay. Mahirap yun. Mahirap yung matuwid na pamumuhay. Pero kung tayo ay talagang magfo-focus sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa buhay na matuwid, tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Di ba? Isipin niyo po yan, ibig sabihin, may mga times talaga na hinahayaan ng Lord na tayo ay mabihag, no? Para saan? Bakit kailangan pang mabihag, Lord? Di ba pwedeng puro saya na lang? Di ba pwedeng ano? Alam niyo po kapatid, totoo naman. Mangyayari naman yun. Kung naghahanap tayo ng yung buhay na puro saya na lang talaga at walang pag-aalala, posible po yun sa langit. Pero habang tayo nandito sa mundo, diyan tayo sinusubok ng Panginoon kung tayo ba ay karapat dapat na maapiling niya. At gustong-gusto ng Lord yun na mahal tayo ng Lord, ng Diyos. No? Kaso,
mahal ba natin siya? Dahil sabi nga sa salita ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang kanyang mga paalala, mga utos sa atin, di ba? If you love me, you will keep my commandments. So, pagkatapos na lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Oh, so mga kasama po natin ngayon na hindi naaaramdam ng pagmamahal, katulad ko, hindi, mahal tayo ng Diyos mga kapatid, hallelujah. Ipararamdam sa atin ng Diyos yung pag-ibig niya. At nararamdaman natin yun sa araw-araw, mga kapatid. Kaya ako po ay naatasan ng Panginoon. No? Sinabi ba talaga sa'yo? Ganun. Yun po ay tinatawag nating purpose. Kasi ano pang gagawin ko dito sa mundo? Di ba? Pansamantala lang naman po ang lahat ng nandito sa mundo. So, ang mas mahalaga yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kundi, yun yung mga bagay na nasa langit. Doon natin ituon ang ating paningin. Hallelujah. Ngayon, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. So, yung Lord kasi ay merong ipinangako sa mga Israelita na kung yung lupang ibinigay ko sa inyo, aalisin ko muna kayo doon. Alisin ko muna kayo doon, no? So, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Purihin ng Panginoon. Hello? Ayan, nandito. Yan, ang isa sa mga ka-faithful natin. Hallelujah. Jelly Angeles Casalme. Bayaw, magandang gabi sa'yo. Yan. Hindi ka na late kapatid. Hindi ka na late. Hallelujah. Good evening. Yan, God bless you. And yan, nag-comment din dito ang ating classmate nung high school, si Bien. Kung naalala ko, ang buo mong name ay Bienvenido. Yan, Bautista. Yan, shoutout sa'yo pare. Yan. So, God bless you, Bayaw Jelly, no? Ngayon, subalit ito ang aking sinabi, no? Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo. Saan? Sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Hallelujah. May pangako yung Diyos. Siya ay tapat sa kanyang pangako, kapatid. Di ba natin nararamdaman? Totoo yun. Kung minsan, hindi natin maramdaman na tapat yung Lord sa pangako niya dahil, Lord, kung tapat kayo sa pangako niya, bakit naghihirap kami? Bakit ang gulo ng pamilya? Bakit nag-aaway si mama, si papa? Ba't yung mga kapatid ko, ganito, hindi kami magkasundo? Yun lang yung sa paningin natin. Pero, mga kapatid, sa paraan na yun, hinahanda na tayo ng Panginoon para sa magandang breakthrough sa buhay natin. Malalampasan din natin yun. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Kasi kung hindi tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, bakit pa natin sinimulan tong gawain na to? Naramdaman ko po yung mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang tanong, dumadaranas pa rin ba tayo ng pagsubok? Siyempre, araw-araw dumaranas tayo ng pagsubok. Kaya nga patuloy ang pagkapit natin, patuloy ang pananampalataya natin sa Diyos. Yun lang po yun. Kasi kung wala ng pagsubok, hindi ko alam kung may maglilingkod pa sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ito na, sa verse 11. Ngayon, kaya pala nasabi itong verse 11 dahil dun sa pangyayari na yon na naalipin itong mga Israelita, and then doon sa lugar ng mga kaaway ay doon sila nakatira ngayon, and then ang pangako ng Lord ay diyan na rin kayo magpaarami upang hindi kayo kumonti. Ngayon sa verse 11, bakit? Sapagkat, isa-isahin natin sapagkat, because, for I know, o for, batid, alam, kung lubos, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sa mga kasama po natin ngayon, yan, 7 tayo nandito. Kasama ako, 8, purihin ng Panginoon. At sa sino mang makapanood nito, kahit di na siya live, no? May plano, no? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Take note, ang Jeremiah 29:11 ay isa sa pinaka-favorite nating verse. Sapagkat, no? Sapagkat, hallelujah. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. May plano yung Lord para sa atin, mga kapatid. Kailangan nating manampalataya doon. We must have faith in that. Panghawakan natin yon. May plano yung Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Meron yon. Ngayon, ano yon? Anong klaseng plano yon? Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Kapatid, sa unang tingin, ayoko po kayong linlangin, no? Sa unang tingin, yung plano ng Diyos talaga ay parang kung minsan parang para sa ating ikasasama. Bakit? Kasi mata natin yun eh. Mata natin yun. Isip natin yun. Pero iba naman kasi yung nakikita ng Diyos at yung iniisip ng Diyos sa nakikita at iniisip natin. Hindi po natin maaabot yung karunungan ng Panginoon. Wala makakaabot. Kahit mga scientists, hindi nila maaabot ang karunungan ng ating Diyos. Kaya ngayon,
yung mga plano na yon ay hindi, tandaan mo kapatid, ang mga plano ng Diyos ay hindi para sa ikasasama mo at ko natin. Hindi yun para sa ikasasama natin. Minsan ang pinakamatinding pangyayari sa buhay natin yung tayo ay mawalan ng minamahal sa buhay. Totoo yun, no? Sino ba naman ang may gusto na mawalan ng minamahal sa buhay? Pero alam nyo mga kapatid, may pangako yung Diyos, may plano yung Diyos. Di ba? We never know, God is telling us na panahon mo naman ngayon. Ikaw naman ngayon. Lahat ng mga bagay na natutunan mo, kung sino man yung mahal mo sa buhay na lumipas sa mundong ito, panahon naman para i-apply mo ngayon lahat ng mga natutunan mo sa Kanya. It's time to take the step. Ikaw naman ngayon. Kamusta naman? Pag tayo na ngayon, yung buhay naman natin ngayon. Diba? Yun ang mensahe lang ng Lord sa atin lagi. Yun ang isa sa pinakamatinding trahedya sa buhay natin, yung tayo ay mawalan ng minamahal sa buhay. Kapatid, may plano yung Diyos doon. At naniniwala ako marami magte-testify dyan na paraan ng Lord yun para tayo ay matuto, paraan ng Lord para mas ma-discover natin yung sarili natin na meron pa pala tayong ihihigit, di ba? Kasi kung minsan nakadepende tayo dun sa mga tao na yon. Amen po ba? Amen, hallelujah. Dahil yung mga plano na yon ay hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ating ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Hindi lang basta-basta kinabukasan yon. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno, umaapaw, punong-puno ng pag-asa. Kaya nga, di ba, pag gigising ka sa umaga talagang pakiramdam mo, kasama ko ang Diyos. Magtatagumpay ako ngayong araw. Di ba? Dahil punong-puno ang ating pag-asa. Punong-puno tayo ng pag-asa sa araw-araw. Yun ang Jeremiah 29:11. Ngayon, tignan natin ano yung kasunod. Kasi alam lang natin Jeremiah 29:11. Ano yung sinabi sa 12 at saka 13 at saka sa 14? Verse 12. Paano ba? Ganyan ba? Ewan ko. Verse 12. Kung maganap na ito, kung mangyari na yun sa buhay natin, anong gagawin? Kayo'y tatawag. Tatawag tayo sa Lord, syempre. Lalapit. Kailangan tayong lumapit. Diba? Kung may iaabot ang isang tao sa'yo, makukuha mo ba yun kung hindi ka lalapit sa kanya? Diba? So, kailangan mo lumapit. Hallelujah. Yan, amen. Sabi ng ating mga kasama dito, hallelujah. Nag-i-stay talaga kayo. Purihin ng Panginoon sa inyong buhay. No? Yan. At itong mga sinasabi natin dito, they are coming from the Bible na pwede natin i-share sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga kaibigan. No? Yun po ang ginagawa natin dito sa ating programa. Hindi natin pinapabigat ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Para lang tayo nagkikwentuhan, magkaaklase, magkakaibigan, magbarkada dito. Yan. Para maging magaan para sa atin kung paano unawain, intindihin ang salita ng Diyos. No? Lalo na ngayon, quarantine na naman tayo. Bawas na naman sa mga gala-gala, pagkikita, mga gathering, di ba? Especially sa mga churches. Ngayon, kung maganap na ito, kung mangyari man yon, ano man, ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, kapatid, katulad ko din, kung maganap na yon, nangyayari na yun ngayon, kayo ay tatawag, kailangan natin tumawag sa Lord, lalapit tayo, syempre, at dadalangin sa akin, yon. So, hindi pala sapat na tatawag lang, lalapit, syempre, kailangan din dumalangin. So, kung natatandaan niyo po yung sinabi sa Philippians 4:6 kagabi, di ba? Kung tayo mananalangin, kailangan pananalangin may kasamang pasasalamat, di ba? Prayer with thanksgiving na tinatawag. Ngayon, ano mangyayari pag nagawa natin yon? At diringgin ko naman kayo. Purihin ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Diringgin tayo ng Diyos, mga kapatid. Totoo yun. Ngayon, verse 13. Ano sabi? Kapag hinanap ninyo ako, kapatid, hinahanap ba natin yung Diyos? Hallelujah. Kapag hinanap ninyo ako, hanapin nyo ako. Sabi ng Lord, hanapin nyo ako. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Di ba minsan sasabihin, may mga kanta, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Di ba? Kasi natutulog ba ang Diyos? Iniisip natin natutulog na yung Diyos. Bakit? Kasi hindi naman natin siya hinahanap. So, hanapin natin ng Diyos, no? Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Pero may kasunod pa 'yon. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, no? Kapag hinanap daw natin yung Lord, matatagpuan natin siya. May kasunod. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kasi mga kapatid, madali lang naman hanapin yung Lord eh. Hanapin natin isang araw lang. 'Di ba? Lord, wala po akong pera. Hinahanap ko po kayo ngayon, Lord. Tumatawag sa inyo, lalapit ako sa inyo. Nanalangin ako na mayroong pagpapasalamat. Ayun. Yun na.
Binigay ng Lord yung pangangailangan, salapi, financial needs. Pero, pagkatapos nun, wala na. Di ba? Kaya marami sa atin minsan nagbabakil, nag-struggle. Lord, ba't ganun? Nagpe-pray naman ako, ba't hindi dumadating yung blessings? Hindi naman kasi natin siya ginawa ng buong puso. Hindi natin hinanap yung Lord ng buong puso. No? Paano ba hanapin yung Lord ng buong puso? Mga kapatid, gusto nating makita yung Lord? Magbasa tayo ng kanyang salita. Nandyan, araw-araw yan, nandyan. Laging sariwa ang salita ng Diyos. No? Lagi siyang may mensahe para sa atin. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako nga hanapin. Verse 14, and ito na yung last verse natin para sa gabing ito. Hallelujah. Ang bilis lang ng oras, no? Ayan. So, verse 14, oo. Sabi ng Lord, oo. Ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa daong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. So, yan ang pinananampalataya na natin ngayon. Na sa ating pagdulog, sa ating paglapit sa ating Panginoon, sa ating paghanap sa Kanya ng buong puso, ay matatapos din itong lumalaganap na sakit na ito. At muli tayong magkakasama-sama. No? Masarap sa feeling siguro kung tayo ay share ng gospel ng tayo ay walang iniisip na mga protocols, di ba? Talagang tayo ay malayo nakakapabahagi ng salita ng Diyos. Yan ang pinapanalangin natin ngayon, di ba? Kaya sabi sa last verse, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa daong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Mga kapatid, nabibihag tayo ngayon ng lumalaganap na sakit na yan. Nabibihag tayo, nawawala yung kalayaan natin. Kaya anong kailangan gawin? Stay home, syempre. At hayaan ng mga frontliners na, yun, kaya pinagpipray natin lagi ang mga frontliners, di ba? Pero tayo, nawawala yung kalayaan natin na makalabas ng bahay. Kaya sa mumunting pamamaraan na ito, na ginagawa ng inyong lingkod ay, yun, napag-aaral natin ng salita ng Diyos, no? At pwede nyo rin po itong gawin, no? Kahit hindi kayo naka-live, gawin nyo po sa inyong mga kasama sa bahay. Kung gusto nyo rin po mag-live din po kayo, no? Gawin nyo rin po yun. Huwag po tayong matakot na i-share yung salita ng Diyos. Now, kung sa palagay nyo ay parang nakakahiya sa camera, maaari nyo rin naman pong i-share itong ating live, no? Pwede rin nyo i-share yan. Wala naman pong bayad yung pag-share, no, ng ating live. At kung kalooban ng Panginoon, gabi-gabi natin gagawin to. At purihin ng Panginoon, nasa 4th episode na tayo at dakila ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ang Diyos ba ay totoo? Totoo yun, mga kapatid, no? Sapagkat siya ang dahilan ng ating buhay, ng ating kalaasan, at siya ay mayroong mga dakilang plano para sa ating buhay, kapatid. Tanggapin mo yun. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo ang ating Diyos. Mayroon siyang dakilang plano para sa ating buhay. Hallelujah. At purihin ng Panginoon. Sa gabing ito ay maaari na tayong manalangin. So, ipag-pray natin yung mga lagi nating pagpe-pray. Huwag kayong magsama mag-pray. Baka sabihin natin, paulit-ulit na may pinagpe-pray mo. Hindi. Talagang ulit-ulit. Kasi kailangan hanapin natin yung Diyos ng buong puso. Buong puso ang kailangan na, buong puso. Hindi po pwedeng, ay Lord, hanapin lang kita 5 minutes. Hindi. Buong buhay mo yon, buong puso, hanapin natin yung Lord sa buhay natin. Para tayo ay, yung pangako ay patuloy sa ating buhay at patuloy niya tayong samahan. Hallelujah. So, ating papanalangin, syempre, yung mga kasama nating mga frontliners na nagpo-provide ng mga services na kailangan natin, syempre, yung ating pamahalaan, syempre, na yung kanilang mga ipapatupad na mga protocols ay talagang para sa ating ikabubuti, no? And gayon din, we're going to pray lahat ng may mga karamdaman sa gabing ito, no? Naaranas ng pananait ng kasukasuan, pananait ng liig, mula sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan. Hallelujah. Yan, mga kapatid, pwede niyo po akong samahan na mag-pray, no? Yan. Kahit po sa inyong mga sarili, no? Mahirap ba mag-pray? Madali lang po mag-pray kung tayo ay mayroong malinis na puso. At yun ay hinihiling natin sa Lord palagi, na magkaroon tayo ng malinis na puso. Tayo manalangin. Hallelujah.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa gabing ito na binigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, tunay nga na meron kayong plano para sa bawat isa sa amin. Ito'y para sa aming ikabubuti at kailan may hindi ito para sa aming ikasasama, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Aming pinapanalangin ang aming mga kapatid na mga frontliners, Panginoon, na sila, Panginoon, ang patintero, Panginoon, sa mga lumalaganap na sakit ngayon, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, ilayo sa anumang uri ng kapahamaan, bigyan niyo ang proteksyon na kailangan nila sa araw-araw, Panginoon, ang kaligtasan sa lumalaganap na sakit, Panginoon, upang kanilang patuloy na magampanan ng kanilang purpose, Panginoon. Lord, we pray also ang aming government, Panginoon, aming pinapanalangin, Panginoon, na yung kanilang mga protocols na ibinibigay, Panginoon, ay para sa aming kabubuti, Panginoon, para sa aming kaligtasan din, Panginoon. At tunay nga na kayo ang nagtalagaan ng mga bagay nito sa kanila, Panginoon. Kung kaya't responsibilidad nila ito, Panginoon. At patuloy niyo po silang ingatan, bigyan niyo sila ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pinapatupad sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and pinagpe-pray ko rin, Panginoon, lahat ng mayroong mga karamdaman sa gabing ito, Panginoon, mula sa kanilang bumbunan hanggang sa kanilang mga talampaan, Panginoon, mga matataas na blood pressure, Panginoon, mga karamdaman sa kanilang mga internal organs, hallelujah. Maraming salamat, Lord. We pray lahat ng may mga sakit sa kanilang ulo, sakit sa kanilang ngipin, hallelujah, in Jesus name. Mga sakit sa kanilang balaang, sakit sa likod, sakit sa paa, sakit sa kasukasuan, sa anumang bahagi ng katawan, Panginoon. We claim and declare, Panginoon, ibibigay niyo ang kaligtasan, ibibigay niyo ang ibibigay niyo ang sense of relief sa kanilang lahat, Panginoon. Ibibigay niyo sila ng complete healing and recovery ngayong gabi, Panginoon. And I pray, Panginoon, na bawat isa sa amin ay makatulog na mahimbing ngayong gabi, Panginoon, upang kami magkaroon ng kapayapaan at kagalaan bukas ng umaga sa aming paggising. Maraming salamat po. Ikaw ang patuloy namin itinataas, pinapapurihan at niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan, magandang gabi sa iyo, Joselito Torres. Yan. Amen. Yan. So we still have enough time, and hayaan niyo po na tayo ay umawit ng isang awitin bago man tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayong August 9 ng gabi. This is a Monday evening para sa ating lahat. Yan. So para po sa mga gustong maasama on time dito sa ating programa, so, yon, 7 to 8 p.m. po tayo, no? Yan. So, kung gusto niyo lang sumama or gusto niyo masimulan ng ating mensahe, or pwede niyo naman panoorin kahit hindi na live, no? So, depende po sa inyo kung kailan po available, no? Yan. So, tayo po ay gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Ang awitin ko po ngayon ay isa ring composition ko pa rin. Lagi na lang composition ko. Yan. So ito po, ang title nito ay Ngayon Alam Ko Na. So ito ay naisulat ko nung ako ay nasa college pa, dahil gusto kong sinusunod kung ano yung gusto ko. Yon. Pero na-realize ko na may mas magandang plano pala yung Lord sa mga buhay natin. Hallelujah. 7:55 na ba maging matagal tong kanta kasi ito na. Yan. So pinusuan ni Bien. Good evening sa iyo, pare. Ngayon alam ko na. Kailan pa ba ang tamang panahon? Wala na ang kahapon, ngunit ang isip ko'y laging nagtatanong, bakit ganto, bakit ganon? Lagi na lang naguguluhan, lagi akong nasasaktan. Ngayon alam ko na. Ngayon malinaw na. Uunahin ko muna ang kalooban ng Panginoon. Ibabaon ko na sa limot ang mga nangyari noon. Mawawala ang mawawala at darating ang darating. Diyos na ang bahala ngayon sa akin. Ngayon na ba ang tamang panahon upang tayo'y magkita at
Sabihin na walang mag-iiba, alam kong mahanap din kita. Subalit una kong hahanapin ang lumikha ng mga bituin. Ngayon alam ko na, ngayon malinaw na. Uunahin ko muna ang kalooban ng Panginoon. Ibabaon ko na sa limot ang mga nangyari noon. Mawawala ang mawawala, darating ang darating. Diyos na ang bahala ngayon sa akin kahit ano mang mangyari. Kahit di ko pinili, lagi akong magpapasalamat dahil biyaya niya ay sapat. Uunahin ko muna ang kalooban ng Panginoon. Ibabaon ko na sa limot ang mga nangyari noon. Mawawala ang mawawala, darating ang darating. Diyos na ang bahala. Uunahin ko muna ang kalooban ng Panginoon. Ibabaon ko na sa limot ang mga nangyari noon. Mawawala ang mawawala, darating ang darating. Diyos na ang bahala ngayon sa akin. Diyos na ang bahala ngayon sa akin. Diyos na ang bahala ngayon sa atin. Oh, 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 oh. Hallelujah. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam na natin. Alam na natin na mayroon palang plano yung Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, pwede naman yun eh. Pwede naman yun na minsan sundin natin yung gusto natin. Pero alam niyo po, patuloy, ibabalik pa rin tayo ng Lord sa piling niya. At ako po ay naniniwala na kahit paano ay nakatulong ang ating programang ito ngayong gabi para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And yan, basahin lang natin yung ilang comments dito. Yan. We're praying. Yan. Ralph Miguel. Pray for those who are sick. In Jesus' name. Amen. Good evening. Yan. So, we will always pray for that. Yan. And also, yung kapatid ko kasi, no, she is sick today. Yan. Yan. Si Sister Babe, si Tel, no. Yan. And sabi naman ni Joselito A. Torres, my favorite teacher. Yan. Okay lang yan. Basta mag-ingat ka lang palagi at mag-aral kang mabuti. Yan. Lahat naman ay paborito natin sa iba't ibang pamamaraan. At ayan lang man po ang ating episode ngayong gabi. Episode 4 ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Na kung saan sa episode 4 ay ating sinaliksik ano ba ang sinasabi ng Diyos sa Jeremiah 29:11. Ito ay isa sa mga verse na hilig nating i-post, i-share at gawing bio sa Facebook. And magkita tayo ulit bukas kung kalooban ng Panginoon. And pwede nyo po itong i-share, no, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga tropa na ngayon ay naguguluhan sa kanilang buhay. Kapatid, may plano yung Diyos sa buhay natin. I-claim natin yon in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po. At we're going to end this live video and magsama-sama po tayo muli para sa mga patuloy na handang mag-serve sa Panginoon. Patuloy tayo magpalaasan sa panahon ng ECQ. Hallelujah. Maraming salamat. This is, ano ba, Sir Lupet? This is Japet o Kuya Japet, Tito Japet, kung ano man po. And Sir Japet, kung ano man. And Servant Lupet, na nagsasabi na, ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye. Hallelujah. Maraming salamat po.
Goodbye. Goodbye.